May mga nagtatanong nga pala sa akin bakit daw ay kami lagi nagsasakay pa ng bangka kapag kami pumupunta ng bayan. O wala kayong paki. Kami daw ba ay sa isla nakatira? Hindi po, at malayo lang talaga lalakarin namin kung kami ay maglalakad papuntang bayan. Kaya naman ay awat muna tayo sa panghihibasan at apakita ko sa inyo kung gaano baga kalayo yun nilalakad namin. So yun na nga guys, for today's video, ang ruta nga pala natin ngayon ay sa bayan at hindi papuntang Hibasanan. Actually itong video na ito ay para doon sa request na mag-vlog daw ako ng piyesta din nga sa amin sa Makalelon. Kaso nga lang ay nagkahiyaan naman kami ni Johan pagdating sa bayan at tinamad na mag-video. Kaya sige, itong video na ito ay para nalaang doon sa nagre-request na ipakita ko yung dinadaanan namin papunta sa bayan. Hindi naman ganun kalayo talaga yung nilalakad namin, kumbaga 1 hour lang naman kaming maglalakad. Pero kapag mamimili ka nga sa bayan tapos abit-bitin mo ng 1 oras, ay nako, gandang ibalibag. Kaya ayun, mas pinipili talaga namin na magsakay na lang ng bangka. Saka alam nyo, isa sa nakakabad trip kapag maglalakad ka ay yung aso. Hindi na lang kumagat, babatok pa at hahabulin ka pa. Eh paano nga naman kakagat ay tumakbo ka. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami at dumaan nga kami ay sa tabing aplaya para shortcut. Kaso ayun nga at hindi kami makaraan at gawa ng hinarangan kami ng mga aso. At saka ako'y hanga doon sa aso. Lumusok na nga kami sa tubig at hanggang hita na ang tubig ay hinahabol pa rin kami. Pero yun na nga, mabalik tayo. Kahit gaano pa kalayo ang nilalakad namin ay sanay na nga kami dyan. At dito na kami lumaki ay nung kami na may nag-aaral pa ay nilalakad din naman namin yan at hindi naman pwedeng laging sakay ng bangka at kami mamumulubi sa gasolina. Hindi na nakakapaglakad ang mga student. Wow, English. Estudyante. Ay nakakabul kasi naman pag Tagalog. Mag-aaral na nga lang. So yun na nga, no, nag-aaral pa kami, hindi lang kami nakapaglakad kapag nagkakataon na may pumupunta ng bayan na nakasakay sa bangka at nakikisakay kami. Nga pala kapag kami nakasakay sa bangka, 30 minutes lang hanggang bayan. Ang nagpapalayo lang naman talaga ng nilalakad namin dito ay yung mga pilapil at paikot-ikot. Pero yung lakad nga pala naming 1 hour ay mabilis ang paglalakad namin nun. Yung mga lakad na 2 hakbang sana pero pinag-isa mo na. Pero normal na sa amin yung ganong lakad. Kapag kasi pumupunta dito yung mga kaklase ko noon, 1.5 hour nilang nilalakad. Pero binilhan nga kami ni Papa noon ng bike para naman ay makatipid kami sa lakad. Yun nga lang ay talagang doble ang pagod kapag nakabike. Paano ta naman ay 2 ang angkas ko. Tapos abuhatin ko pa din sa tulay. Pero okay lang kasi 30 minutes lang ay nasa bayan na kami kapag kami ay nakabike. Minsan nga lang ay mas tumatagal at kailangan pa namin munang umuwi at tumatalon yung bike sa palaisdaan. Ay di puro putik yung mga angkas ko, pati ako. Maliit kasi ang pilapil tapos ay natitibag pa yung lupa. Pero syempre maswerte pa rin kami dahil hindi kami tulad nung iba na sobrang hirap ng dadaanan para lang makapag-aral. At kami nga'y tuwan-tuwa pa ay kapag nalalaglag sa palaisdaan ay di walang pasok. Pagkatawid nga pala natin ng tulay, ang dadaanan naman natin ngayon ay puro nyugan. Semento na nga rin pala yung dadaanan dito, hindi nga tulad dati. Noon nga pala ay wala ring kuryente dito sa amin. Yung dating TV na ginagamit namin ay di baterya. O diba puro istorya na laang ng nakaraan. Wala naman akong ibang masasabi sa inyo habang ako'y naglalakad. Alangan naman ay isa-isahin ko yung mga dahon na yan at banggitin sa inyo kung anong mga pangalan yan. Ay parang nasa Hibasanan lang ano. Dini nga pala sa amin ay parang magkakagalit ang mga tao dito at malayo ang pagitan ng mga bahay. Pero ang kagandahan nga dito, kahit mag-ingay ka maghapon, magdamag, ay walang makikialam. Lalo na nga kapag kami ang nag-ingay at gawa na kami kapag nagpapatugtog ay talaga maghapon. Tapos agad pa ang volume. Kahit nga ako ay nasa dagat, ako'y napapasayaw kapag nagpatugtog na sa bahay. Sa lakas ng tugtugin ay rinig sa Hibasanan. So yun na nga, nandito na nga pala tayo sa bayan. Tinat ko na nga lang pala yung ibang video at gawa nang wala na akong maisip na sabihin pa. At kung napanood mo nga pala ang video hanggang dito, ay di napanood mo. Di salamat po kasi karamihan sa mga nanonood sa akin ay mas gusto nilang panoorin daw ay kapag ako ay nasa Hibasanan. Pero ngayon nga ay wala tayong ibang ginawa kundi lumakad lang ay ano. Ito nga palang ilog na ito ay kadugsong niya ng ilog doon sa amin. Pero kadalasan nga ay sa dagat kami dumadaan kasi dito sa ilog may parte dyan na makipot ang daan. Kapag high tide lang pwedeng dumaan ng bangka. At saka dumadaan lang kami dyan kapag malakas ang alon sa dagat. Ang usap nga pala namin ni Johan na ililibre ko siya kapag ibibideo niya ako. Kaso nga lang pagdating namin din sa bayan abay parang tinabla ng hiya. Gana rin nga talaga kaming mga tagalinang o yung mga naninirahan malayo sa bayan. Kapag nga napunta sa karamihan ng tao ay wala na, parang pinahira ng ipot. Pero depende rin naman talaga siguro sa tao. Pero ugali na talaga naming magkakapatid yan. Sa karamihan ng tao ay talagang tahimik lang kami. Pero depende kapag may kasama namang akong ka-vibes ko. Ayun, maligalig din ako. Kumbaga yung pagkabalahura ng ugali ko ay nilulugar ko. Kaya nga takanta kayo mga dati kong kaklase at gawa ng bakit daw ako naging vlogger, ako na may tahimik lang lagi sa school, ay pakialam nyo baga. Hindi ko nga rin alam ba't ako napunta sa ganitong larangan. Hayaan nyo na nga, nandito na ay. So yun na nga, dumiretso nga pala kami ni Johan din sa may peryahan at nagkukuting-ting lang ng kung ano-ano. Wala nga pala kaming balak na bilhin din sa bayan. Kumbaga pumunta nga lang kami dito dahil nga ay piyesta at may nag-request sa akin. Pero yun nga, parang hindi naman ako nagandahan sa piyesta, mas maganda pa ako. Uy, pero hindi masaya naman po ang piyesta dito, marami mga pakulo sila. Kaya nga lang hindi ako nakakapunta kasi nga malayo kami sa bayan. Gabi kasi ginaganap at saka alam nyo kasi hindi ako updated sa mga kaganapan din sa bayan. Kaya madalas ay hindi kami nakakapunta. Ang tanging alam ko lang ay di yung araw ng piyesta. O diba sarili mong bayan, hindi mo alam kung anong kaganapan. Ay sorry at ako'y lagi lang nasa lalauhan. So yun na nga at ako'y talaga nahihiya na mag-video kaya naman ay pumunta na lang kami ni Johan sa 7-Eleven at kumain tapos umuwi na. So yun lang, bye!